Sa videong ito, ituturo ko sa inyo kung paano magpa-appointment sa DFA para makakuha ng passport at kung ano-ano ang mga requirements at kailangang dalhin sa pagkuha nito. Kaya tara, samahan nyo ko't panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome. Then pagkatapos, i-type lang natin ang passport.gov.ph. At pagkatapos, mapupunta na tayo dito sa pag-set ng appointment. So i-click lang natin ang schedule an appointment. At may makikita po kayong reminder dito na dapat Google account or Yahoo email accounts yung gamitin ninyo para hindi po magka-problema yung pag-set ninyo ng appointment. At dito naman sa baba, may makikita kayong terms and condition. Kung nakikita ninyo, hindi daw refundable yung pagbabayad sa e-payment system. So kung okay na at nabasa nyo naman po lahat, i-click nyo na po itong box katabi ng by proceeding with this application, I understand para ma-checkan. So dito sa baba, pumili na kayo kung anong klaseng appointment yung gagamitin ninyo. Pwede kayong individual appointment kung kayo lang mag-isa. Pero kung marami kayo, pwedeng group appointment. So sa akin, ako lang mag-isa yung nagpa-appointment, so individual yung pinili ko. At pagkatapos, mapupunta na tayo dito sa pagpili ng site location. Kung nakikita nyo yung region, yung country dyan, automatic nang may nakalagay Asia Pacific and Philippines. So ang kailangan lang natin fill upan yung may mga asterisk na wala pang nakalagay, kagaya nito, site. So i-click po natin ang site. So dito pumili na lang po kayo kung saang DFA office kayo pinakamalapit. So take note guys, kung makikita ninyo may mga lugar dyan na renewal only yung nakalagay. Kagaya yan SM Lanang, Premier Davao, renewal only lang yung tinatanggap nila. Kaya hindi po pwede dyan. Maghanap kayo ng walang nakalagay na renewal only. Kasi kapag walang nakalagay na renewal only, pwede po kayong kumuha ng bagong passport dyan. And sa atin ngayon, kukuha tayo ng bagong passport, kaya yung piliin natin, walang nakalagay na renewal only. At kung nakita nyo na po yung DFA office na gusto ninyong pagkunan ng bagong passport, i-click nyo na lang po. So kung nakapili na po kayo, automatic na pong malalagay yung office name, office address at contact number ng DFA office na pinili ninyo. Kaya wag nyo na pong galawin or i-edit yan. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba. Kung nakikita ninyo, may nakalagay na notice dyan. So basahin nyo na lang po lahat. So reminder lang guys, yung number 4 kung nababasa ninyo, dapat daw within 30 minutes natapos nyo na lahat sa pag-fill up at natapos nyo na lahat yung pag-set ng appointment. Kaya dapat nakahanda na yung mga pangalan ninyo, pangalan ng mama ninyo, yung cellphone number, yung email address, pangalan ng papa ninyo, dapat ready na po lahat yan para hindi na po lalagpas ng 30 minutes yung pag-set ninyo ng appointment. At kung okay na, i-click nyo na po itong box sa taas ng I confirm para ma-checkan. At pagkatapos, i-click nyo na po ang next. So dito kailangan nyo pumili kung anong petsa ninyo gustong pumunta sa DFA at kailan kayo available. So take note guys, yung kulay pula dyan, hindi na po available yan. Yung kulay mga green dyan, yun po yung available. So pumili ka na lang po kung anong date and month kayo gustong pumunta doon. So take note po, yung kulay green lang ang pwede nyong pagpilian kasi yun lang po yung available. So kagaya ng sa atin, May 14 po yung pinili natin. So pagka-click natin ng May 14, makikita na natin yung available time. So kung nakikita nyo po dito sa baba, yung mga oras ay puro naka-green pa siya. So it means available pa lahat. May iba kasi na kulay pula na yung ibang oras. So ganyan, available pa lahat. So kayo nang pumili kung anong oras kayo gustong pumunta. So kagaya sa akin, 2 to 3 p.m. yung pinili ko. Kaya yun po yung na-click ko. So May 14, 2 to 3 p.m. po yung napili ko. At kung okay na, i-click nyo na po itong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. At kung okay na kayo, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos may makikita kayong warning dito. So dapat daw siguraduhin tama lahat yung ilalagay ninyo, lahat ng mga spelling, yung pangalan ninyo, gitnang pangalan at yung apelyido. Dapat yung mga araw ng kapanganakan, dapat tama lahat, hindi nagkakabaliktad. Dapat daw walang sobra o kulang sa pangalan ninyo, dapat tama lahat ng mga detalye na nandoon.
once kung may mali sa mga pinilapan ninyo, ulitin nyo po ang pag-set ng appointment. At kung okay na, i-click nyo na po itong box katabi ng I agree para ma-checkan. So dito sa baba, kailangan nating maglagay ng phone number at mobile number. So kung wala kayong phone number guys, okay lang yan kasi wala namang nakalagay na kulay pula na asterisk. Kung may kulay pula na asterisk sa taas, kailangan nyo po talagang fill upan yan. Pero pag wala, optional lang po yan. So kagaya ng sa akin, ang finilapan ko is yung mobile number lang kasi yun lang po yung meron ako. At pagkatapos punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng email address. So make sure po active at nabubuksan ninyo yung email address na ilalagay ninyo kasi magsasend po sila ng email doon. So make sure tama at magkaparehas yung email address at confirmed email address na ilalagay ninyo. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng last name, given name at middle name ninyo. So make sure po hindi po magkakabaliktad to ha. Kasi dapat yung unang ilalagay ninyo yung last name ninyo, tapos yung first name, tapos yung middle name. At dapat i-double check nyong maigi yung spelling ng pagkakalagay. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng date of birth. So make sure po tama yung pagkakalagay ng month, date at year. So hindi po dapat nagkabaliktad yan. At pagkatapos punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng gender. At pagkatapos pumili na kayo ng civil status. So i-click nyo na lang po yan. So dito kayo nang bahala pumili kung single ba, married, widowed, separated, or annulled. At pagkatapos pumili na kayo ng birth legitimacy. So i-click nyo na lang po yan. So dito kayo nang bahala kung legitimate ba kayo o illegitimate. At punta na tayo dito sa baba sa pag-select ng place of birth. So automatic na pong nakalagay yung country of birth dyan. So kailangan yung i-click yung province. So kayo nang bahala pumili kung saan province kayo pinanganak. At kung tapos na kayong pumili, i-click nyo naman ang city or municipality. So hanapin at piliin nyo na lang po kung saang city or municipality kayo pinanganak. Pero guys, hindi po lalabas yung city or municipality kung saan kayo pinanganak kung hindi nyo na-select ng maayos yung province. So dapat tama yung province na pinili ninyo. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos mapupunta na tayo sa paglalagay ng family information. So unahin natin ang father's information. So ilagay nyo lang po yung last name, given name at middle name ng papa ninyo. At kung may name extension yung papa ninyo kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ganyan, ilagay nyo na lang po sa dulo ng given name niya, sa pangalan niya. So make sure po tama yung spelling at tama yung pagkakalagay ng last name, given name at middle name ng papa ninyo. At kung okay na, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng mother's information. So dito ilagay nyo po yung maiden last name, given name, maiden middle name ng mama ninyo. So make sure po yung pangalan, apelyido ng mama ninyo nung dalaga pa, yung ilalagay ninyo dito. At kung okay na at na-fill upan nyo na lahat, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos, mapupunta tayo dito sa application information. So dito kailangan nating ilagay yung application type. So i-click nyo na lang po yung application type. So dito kailangan yung pumili kung new ba, renewal, or kung nawala. Pero sa atin, yung video na to ay tuturo ko sa inyo kung paano kumuha. Kaya yung new yung i-click natin. At pagkatapos punta na tayo dito sa baba, i-click lang natin ang select basis of Philippine citizenship. So dito kailangan yung pumili kung ano yung basihan ng pagka-Pilipino ninyo. Kung by birth ba, election, marriage, naturalization, RA 9225 or others. Pero sa atin, birth yung pinili ko kasi yun yung sa akin. At dito sa baba, pumili kayo kung foreign passport holder kayo or hindi. So sa akin hindi, kaya no yung pinili ko. At pagkatapos maglagay na kayo ng emergency contact person at yung contact number dito. So pagkatapos nyo makalagay, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos mapupunta na tayo sa paglalagay ng contact information. So dito ilagay nyo po yung current address ninyo. Tapos dito kayo na bahala kung saang city. Tapos yung province, state, or country. At kung okay na at na-double check na ninyo, punta na tayo dito sa baba sa paglalagay ng occupation. So,
Kung self-employed kayo, lagay nyo na lang self-employed at huwag na kayo maglagay ng office number at office address. Kung employed naman kayo at hindi nyo alam yung office number at office address, okay lang din kasi optional lang po yung office number at office address. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. So dito mapupunta na kayo sa information review. So i-review nyo po lahat ng mga pangalan, spelling, yung mga nilagay ninyo. Kung tama po lahat yung mga email address, ganyan, dapat tama po lahat yung nakalagay dyan. At kung sa tingin ninyo may mali, i-click nyo po yung edit na nandyan sa taas. Pero kung okay na, punta na tayo dito sa baba. So i-click lang po natin tong box katabi ng I am not a robot para ma-checkan. At minsan bago ma-checkan, may makikita kayong ganito. So kung nababasa ninyo motorcycle, so kailangan yung i-click lahat ng mga parts ng motorcycle na makikita sa box. Kagaya niyang ginawa ko. So kung okay na, i-click nyo na po ang verify. At kung may check na, punta na tayo dito sa baba, i-click nyo po itong box katabi ng I'm aware para ma-checkan. At pagkatapos, i-click nyo na po ang confirm. At pagkatapos, mapupunta tayo sa pagpili ng processing type. Kung nakikita ninyo, may regular processing at special processing. So dito yung regular processing, nasa 12 working days po, pero depende pa rin po yan sa area. Pero kung hindi pa naman kayo nagmamadali or hindi nyo pa kailangan masyado yung passport, pwede yung regular processing lang yung piliin ninyo. Pero kung nagmamadali kayo, pwede yung special processing na 1,200. At kung nakapili na kayo ng processing type, punta na kayo dito sa baba sa pagpili ng payment method. Pwede yung e-payment, pwede yung debit or credit card, or yung over-the-counter payment to be made at authorized payment centers. So kayo nang bahala guys kung saan kayo komportableng magbayad. Kung sa e-payment ba, debit or credit card, or over the counter. Pero sa akin ang pinili ko is over the counter. At kung nakapili na kayo, pwede kayong pumili dito sa baba kung paano ninyo kukunin yung passport ninyo. Kung ipipick up ba or ipapadeliver. Pero kung ipapadeliver ninyo guys, may charge po na 150 pesos. At may additional din po sa araw ng paghihintay ninyo ng 3 to 5 working days. Kaya kung nagmamadali kayo, pick up nyo na lang po. At kung nakapili na kayo, punta na tayo dito sa baba sa summary. Dito makikita nyo kung magkano yung total na mababayaran ninyo. Dahil sa akin, special processing yung pinili ko, kaya naging 1,200 pesos. 950 sa passport fee, tapos sa processing fee is 250 pesos. So kung okay na kayo dyan, i-click nyo na po ang Pay Now. At pagkatapos may makikita kayong reminder na dapat within 24 hours daw ay nabayaran na ninyo ang reference number na ibinigay sa inyo. And take note daw po, yung binayad ninyo ay hindi po transferable. For example, ikaw yung nag-apply, ikaw yung nag-fill up lahat, sa iyo nakapangalan, tapos gusto mong i-transfer, hindi daw po pwede yon. At kung tapos na at nabasa nyo na po lahat yung mga reminders na nandyan, i-click nyo na po ang box katabi ng I agree para ma-checkan at pagkatapos i-click nyo ang proceed to payment. At dito may makikita kayong note na may additional 50 pesos na convenience fee daw kung saan kayo magbabayad. For example, magbabayad kayo sa Bayad Central Branches and Authorized Partners kagaya ng Robinsons Malls and Supermarkets, LBC, Ibis, Parahub, USSC, True Money, Villarica at etc. or through 7-Eleven and ECP outlets. At pwede din daw magbayad sa mga pay apps or bayad apps na available sa iOS at Android devices. So dito kung nakikita ninyo, may convenience fee na siya na 50 pesos. So yung total na babayaran ninyo is 1,250 pesos. So kung okay na kayo, i-click nyo na po ang proceed. At pagkatapos may makikita kayong ganito, are you sure to proceed? I-click nyo na lang po ang confirm. At pagkatapos i-check nyo po sa email ninyo, may marireceive po kayong payment reference number dyan, kagaya nito. Pero take note po, hindi pa ito ang booking confirmation ninyo. So reference number lang ito yung ipapakita ninyo once magbayad kayo. So ito yung gagamitin ninyo. At kung lumipas na ang ilang minuto or oras na hindi pa kayo nakatanggap ng reference number na in-email sa inyo,
i-check nyo po sa spam or trust mail folders niyo. Baka nandun po yung message ni DFA. So take note po, itong reference number na binigay sa inyo, dapat mabayaran ninyo within 24 hours. And sa next video ko na ipapakita sa inyo guys kung paano magbayad sa reference number na ibinigay sa inyo. At sa mga nagtatanong kung ano po yung requirements sa pagkuha ng passport, magdala lang po kayo ng PSA or NSO birth certificate, isang original at isang photocopy. Tapos isang valid ID, isang original at photocopy. Back to back po yun. At pagkatapos ninyong magbayad, may marireceive kayong mga email, ipaprint nyo po lahat ng mga nandun sa email at dalhin nyo po doon sa DFA. So kung ano po yung in-email sa inyo pagkatapos ninyong magbayad, yun po yung dalhin ninyo at yung NSO or birth certificate, isang original at photocopy, tapos yung valid ID, original at photocopy.